Hello, welcome to Ang Daming Tanong Podcast. Hello everybody, I'm Sky and kasama ko ngayon si Grace at si Monsignor Pepe and this is our first episode of Ang Daming Tanong Podcast. Ano bang Ang Daming Tanong Podcast? Hi Grace, hi Monsi. Hi. Hi, hello, good morning. Basically, Ang Daming Tanong Podcast is we answer questions or any questions under the sun. Kung ano man yung gusto nyo itanong sa amin and sa aming mga future guests. So, if you have questions about faith, about love, about anything under the sun, i-question nyo lang yan. I-email nyo sa amin sa Ang Daming Tanong Podcast. Tama ba ang ating email, Grace? Yes, it's ang daming tanong podcast at gmail.com. Ayan. So, send nyo kayo ng email if you have questions about life, about faith, about whatever naman na gusto nyo itanong. Alright. So, Monsi, bago tayo sa ating first question, kamusta ka naman? Nasaan ka ngayon? Wow, ang daming tanong. Literal. Gusto ko ata yung ang daming sagot. Well, ako ikot ng ikot. Alam mo naman, kung saan-saan may pangangailangan, ako'y nandoon. Pero sa ngayon, andito po ako sa Samar. Wow. Anong ginagawa mo dyan sa Samar, Monsi? Kasi naka-assign po ako dito sa isang seminaryo, college seminary, bilang isang spiritual director. Saka naka-assign din ako dito sa aming local media commission ng aming diocese. Kaya ganoon, a little of everything. Wow. Trade Robnan ay nakika nga. So anyway, paano ba pag ikaw isang spiritual director, Monsi? Ano mo ginagawa ng isang spiritual director? Kasi sa seminaryo, lalo na pag sa college, maraming mga staff. Meron kaming, yung aming pinakamataas, yung rector, may dean of studies. Lahat yon down to the last teacher, down to mga non-teaching personnel. Yung sa spiritual director naman, walang ibang ginagampanan kung hindi to enhance, to help ma-develop yung spiritual side ng formation. Hindi kami kasali sa mga decision making, hindi kami kasali sa mga kung ano-anong disciplinary sa mga bata kasi kailangan namin kaibigan sila at they will trust us, kaya pwede mag-open anytime. So, ganun ang aming role. So, if they have problems, they can come to you. If they have concerns, ganun po pala. Right. Kami ba, Monsi, pag may problema ba kami, pwede ba kaming lumapit Lumapit sa'yo? Oo naman. Yeah. Asahan po namin Pari yan. naman ganun. Ang pari ganyan. Ganun talaga ang trabaho niya. Aha, thank you for that, Monsi. And siguro pwede natin i-discuss sa mga later episodes kung ano ba talaga trabaho ng isang pari, no? Tama. Ayan. Interesting yan, actually. Bago yung perspective ng simbahan, alam mo naman may synodality tayo. Yes. Panibagong paningin tungkol sa ating mga roles sa simbahan. Alright. So ngayon, Monsi, syempre, since itong first episode na Ang Daming Tanong Podcast natin and papunta tayo sa mga next events ng ating simbahan, meron tayong undas in the next coming days. So i-discuss na lang natin kung ano yun yung mga tanong natin ngayon eh. Ano ba talaga ang undas? At the same time, ano yung Halloween? Kasi ang daming Halloween celebrations ngayon. Pag pumunta ka sa mall, merong mga naka-costume, di ba? Merong trick or treat. Pero siguro, our first question na pwede mong i-answer is, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Halloween? Ang Halloween, hindi sa atin. Galing yan sa Europa, lalo na sa Ireland. Very Catholic ang umpisa po nito. It is the day kung saan sila bago pumasok sa All Souls, All Saints Day. Kaya ang na-corruption niya ng All Hallows Day, All Saints Day. That's the eve of All Saints and All Souls Day. So, although mayroong ding sa season, kasi ito yung unang araw na tinitingnan ng mga Europeans, lalo na sa mga Irish, na yung sa harvest, season of harvest, pinapasok po nila diyan. Pero ganun, ang pinakamalakas na reason yan is the celebration before pumasok sa All Souls, All Saints Day. Na naging undas naman sa atin. So, talaga bang ginagawa yung mga nagko-costume, yung mga ganon? Ginagawa ba talaga yun pag
Halloween? Ano ba yung mga events usually doon nga sa Ireland nga pag All Hallows Eve, 'di ba? Yun yung tawag nila, All Hallows Eve. Yeah, oo nga. Lahat naman ng mga tradisyon ay nagbabago sa takbo ng panahon, ano. Hanggang nung makarating na sa atin, na-associate na yan sa mga nakatatakot, na mga evil spirits, mga Mm. aswang, mga kung ano-anong pinapasok, ano po. So, kaya ang simbahan ngayon, we are trying to purify that, na ibalik sa original meaning na ito ay sa mga santo, hindi sa mga evil, hindi sa mga santo. Ganun dapat. Although ano kasi ito naging yung, I don't know kung tama ako kasi maraming hindi pa disputed pa to yung undas na word comes from the Spanish word na honrar, which is sa English, sa Tagalog, pagbigay ng, ano ba Tagalog sa honor? Honor, to honor the dead and the saints. So hindi to honor Satan. Kaya nga ondas is as a corruption of the word honor daw, ano? Although may mga iba-ibang mga interpretation po diyan, pero the bottom things, it talaga, this is to honor the dead and the saints. Ano naman po yung madalas po gawin pag bilang Katoliko, tayo bilang Katoliko, ano po ba yung mga dapat nating gawin sa All Saints Day at All Souls Day? Ayun. Kasi usually po, 'di ba, family reunion, dalaw sa patay, sementeryo. So, ano po ba? May family reunion sa cemetery. Oo, kasi po sa amin, like pag dumadalaw ako, kasi dito malapit lang yung sementeryo sa amin. As in, kahit isa lang yung namatay, tapos minsan tatlong pamilya dumadalaw sabay-sabay. So, very mini family reunion naman siya. So, Oo. bukod doon, ano po ba tayo bilang Katoliko, dapat bang any additional na parang pwedeng gawin para sa mga All Saints Day at saka sa mga sa mga yumao natin? Oo, ganun pa man, ganun din, tumatakbo kasi habang patakbo yung panahon, patakbo din yung kanya-kanyang interpretasyon. Aha. Yun po yung pinanggalingan po ata. Siguro kinakailangan natin kalkalin, ano ba talaga, what's the significance of Todos los Santos, Todos los Difuntos, All Souls, All Saints Day. Nag-umpisa po ito sa ating paniniwala na mababasa po natin dyan sa Creed o Credo, yung Apostles' Creed or Nicene Creed. Kung saan nabibigas po doon sa ating prayer na I believe in, ano ba yun? I believe in the communion of the saints. Doon nag-uumpisa. Doon tayo nakapeg. Kasi kung walang paniniwala ng communion of the saints, walang kabuluhan po. Even to pray for the dead, walang kabuluhan kung walang communion of the saints. Di ba nga, sa creed po natin, meron din, sabi nga doon, He will come again to judge the living and the dead. Diba? Pero yung dead naman po ay hindi sabihin na yung dead kasi ang kamatayan lang naman natutuo sa simbahan, sa Katoliko, sa Christian faith is impyerno. Pag nandun ka na po, wala na pag-asa sa inyo, hindi na kailangan ng prayer. Pero in Communion of the Saints, we identify tatlong mga simbahan. Tatlong communities, ika nga. Ano po, yung una, yung triumphant na nasa langit na po sila, in heavenly bliss. Yung pangalawa po, yung penitent church na tradition natin, tinatawag po natin na purgatory, kahit walang word na purgatory sa Biblia, pero doon po yung meaning niyan. Kasi sinabi nga ni Kristo, maraming sinabi siya na you have to prepare yourself bago ka humarap sa judge, di ba? Maraming mga quotation na ganyan. At yung militant church, yung tayo sa lupa, sa mundong ibabaw. So there's a communion and one church helps the other. Tulad natin, tinutulungan natin yung nasa purgatory, yung nasa langit naman, tinutulungan tayo at nasa purgatory. Ganon, it has to proceed from that. Otherwise, yung ating mga activities, walang meaning, walang basihan. So, ito po yung basihan, the communion of the saints. Ayan, Monsi. So, to follow up lang din sa question ni Grace, no, yung November 1 is All Saints Day and November 2 is All Souls Day. So, ano Right. po yung, obviously, alam naman natin na saints and souls yung difference, pero ano po yung mga ginagawa talaga pag November 1 and ano po yung ginagawa pag November 2? Well, fiesta nga po ito because we believe in we have celebration po. We celebrate this entry into the other life, no? Napakalaking biyaya po 'yan. Dahil nga po wala namang ibang paraan pumasok sa kalangitan. Our only goal is salvation of souls. Hindi po yung manalo ka dito, manalo doon, ma-promote ka dito, ma-promote doon, maging edukado ka, hindi.
At the end of the day, our only goal is to be saved, salvation of souls. At dahil nga po dyan, kaya tayo nagdidiwang sa mga araw po na ito because this will remind us yung ating talagang hantungan at pangalawa, yung ating magagawa upang yung mga nauna sa atin ay matulungan tayo at matulungan din sila. So, having said that, the most pinakamahalaga na gawain ay magdasal. Magdasal. Although, kasi mga tao naman po tayo, nagdadala tayo ng enhancement sa prayer. Ano yung mga yon? Nagdadala tayo ng mga bulaklak. It enhances somehow our prayer, our spirituality, our sanctity. Nagdadala tayo ng mga kung ano-anong makakapag-enhance ng ating prayer. Ang nangyayari lamang, and it's very sad, instead na mag-enhance, lulubog. Kaya nagdadala tayo ng alak, nagdadala ng sugal, nagdadala ng karaoke, ay hindi po makakapag-enhance yun sa prayer. And the greatest of all prayer, the biggest one is the Holy Eucharist at saka yung office, yung breviary of Liturgy of the Hours. Yun po yun. So, Monse, actually very curious ako. Itong 2 araw po ba to is considered a holy day of obligation? Sa simbahan kasi meron lang tayo, iba-iba yung kasi holy sa simbahan hindi sa civil kasi holiday iba naman po yan. Sa simbahan po kasi iba-iba bawat Bishops' Conference. Sa Amerika po, iba yung kanilang mga holiday of obligation. Sa Pilipinas, iba naman po sa Bishops' Conference. At sa Pilipinas, hindi po ito na-consider. Maliban sa Pilipinas, ang atin lang, Immaculate Conception, 3 lang ata or 4 sa Pilipinas. Hindi po ito nakasali. Pero ang swerte lang natin sa Philippines kasi holiday din ito. Yes. Non-working holiday din for all of us. Yes. Ayan. Pero yun nga po, Monsi, maganda din talaga na we need to pray for our departed loved ones. And siguro, Monsi, I would just like to ask, paano ba natin pinagdadasal yung mga departed loved ones? Ayun, ang pinakamaganda talaga alam mo naman, yung prayer hindi lamang sa labi. Malalim po yan, malalim ang prayer. Kaya ang ating namang spirituality, bawat Kristiyano, para tayong nag-aaral, may grade 1, may grade 2, may senior high. So yung basic po niyan, meron tayong mga binabasa na gina-guide natin. You can pray that, yung mga beginners. Pero yung malaliman na mga malalim sa spirituality, you transcend towards the Holy Eucharist at saka yung Liturgy of the Hours. Yun po yung ang Liturgy of the Hours, yung pinakamabigat na prayer na idadasalin natin. Kaya sa Liturgy of the Hours, meron talaga siyang prayer dun lang sa All Souls Day at All Saints Day. Naka-particularize po doon. So, for our audience or our listeners' information, if you want to access these prayers, you can also find it sa ating website na www.undasonline.com. Tama ba, Monsignor Pepe? Yes, tama po yan. Tama po yan. Meron po tayo dyan. Ando doon yung mga prayer na yan. Ayan, sa website na undasonline.com. So, check nyo lang po if you want to pray, if you want to access prayers po para sa inyong loved ones, ganyan, you can find it sa www.undasonline.com. Ayan. So, thank you very much, Monsi, for answering those questions. At least medyo naliwanagan kami na hindi lang pala family reunion yung holidays na ito. At hindi lang tayo magpa-party sa cemetery. But it's also a celebration of life. And we also need to pray for our departed loved ones and remember them at this time. Tama yung word mo, celebration of life. Kasi ang buhay natin ay talagang patungo sa eternal life. Totoo po yan. Ayan. So, maraming salamat, Monsi. And to end this episode, meron tayong what is your favorite of the week? So, ano mo yung mga favorites natin for the week na pwede natin i-recommend sa ating mga listeners? So, ikaw muna, Grace. Ano yung favorite mo for the week? Ako, favorite of the week ko, coffee. Coffee. Nanay ko kasi may inintroduce na bagong coffee sa akin. So, gusto ko siya kasi sa akin personally, medyo hindi ako fan ng coffee kasi nag-a-acid yung tiyan ko. But eventually, itong coffee na to, kaya ko siya favorite. Kasi kahit inaaraw-araw ko siya, maganda siya sa tiyan. Nag-promote. So, ayun. Yun ang favorite of the week ko. So, I love coffee. Na-appreciate ko mag-coffee. Na-enjoy ko mag-coffee this week.
Just medyo malamig ang panahon, di ba? So, yan. Favorite ko mag-coffee every morning. Ayan, Monsi, ano yung favorite mo naman for the week? Ako, hindi ko alam talaga. Pero pupuntahan ko lang yung aking ginagawa ngayon. I am preparing actually for an annual retreat sa mga monk din dito sa aming monastery, St. Clair Monastery. So, siguro yung favorite ko ngayon yung monastery. yung mga monks kung saan ako magbibigay in a couple of days ng kanilang annual retreat. Ayan, thank you so much. And ako naman, ang favorite ko for the week is, meron po akong binabasa ngayong libro. Ang pangalan niya is The Life of Saint Joseph According to the Wow. Mystics. Parang nakakatawa din na although mga vision siya ng mga different mystics, pero kung ano yung life ni Saint Joseph, or how he lived his life, is also very spiritual and pastoral talaga na father to all of us. So, nakakatawa. Although nasa chapter 4 pa lang ako, pero nakakatawa siyang basahin and learning more about the life of Saint Joseph. Ano yung ulit? According to? The mystics po, according to the mystics. mystics. So, Yeah. share mo na yung book na yan sa amin. Mga mystics. Oo. So, related pala kung saan ka mag-retreat ngayon, Mons. So, anyway, thank you so much for listening to our first episode of our Daming Talong podcast. So, if you have more questions, you can send it to us. Pag may questions kayo, try po natin sagutin yan kasama si Monsignor Pepe. Questions about life, again, about faith, about anything under the sun. So, mag-email lang po kayo sa angdamingtanongpodcast@gmail.com. Wait lang, Yeah. mayroon akong pahabol. Ay, pahabol. Yung discussion, hindi naman talaga tayo yung mga galing sa universidad ng mga kasagutan. Kaya kung mayroon kayong idadagdag po sa mga kasagutan, idagdag po natin. Yes. Totoo. Tayo talaga 100% na may kaalaman sa lahat ng mga bagay. Ayan. And also, we'll try to invite more guests sa ating podcast para din, if you have questions about na hindi natin masagot, Monsi, pwedeng may makasagot na expert, di ba? Yung tatawag na lifeline ba yun? Lifeline. Kami po ni Grace ay taga-bigay lang po, taga-hain lang po ng questions. Ayan. So, thank you very much for listening and hope to see you again next week. And bye-bye. Bye. Bye.